Isang gabi, isang desisyon, isang estranghero. Si Mary Joyce del Rosario ay pagod na sa pagiging anino. Pagod na siyang makita ang kaligayahan na laging inaagaw ng kanyang sariling kapatid na si Tamara. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, gumawa siya ng isang mapangahas na hakbang, ang magkaroon ng sariling anak na walang sinumang makakaagaw. Isang sanggol na magiging kanya lamang. Pinasok niya ang Suite 808 ng Hotel Montefalco, taglay ang isang misyon, ang makuhang binhin ng isang estranghero at pagkatapos mawala na parang bula. Ngunit hindi niya alam na ang lalaking kanyang pinili, si Zacarias Montefalco ay hindi isang amak na estranghero. Siya ang pinakamahigpit na kaaway ng kanyang pamilya. Isang bilyonaryong may pusong bato na ang tanging pakay, ubusin lahat ng may kinalaman sa mga Del Rosario. Ano ang gagawin ni Joyce kapag nalaman niya na ang ama ng kanyang dinadala ay ang lalaking nakataktang sumira sa kanyang buhay? Paano siya lalaban kung ang bawat haplos si Zacarias ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang galit? Sa pagitan ng paghihigante at pagnanasa, sino ang unang susuko? Isang kwento ng pagtataksil, matinding selos at isang pag-ibig na binuo sa dilim. Sa gabing akala ko hihiram lang ako ng anak, ang puso ko pala'y tuluyang nanakaw ng aking pinakamalaking kaaway. Magandang araw sa inyong lahat mga kakwento. Minsan sa buhay dumarating tayo sa punto na pakiramdam natin wala na tayong kakampi, na ang lahat ng ating pinahahalagahan ay unti-unting kinukuha ng tadhana, maging ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa atin. Handa ka bang gumawa ng isang desisyong magbabago sa takbo ng iyong buhay? Handa ka bang pumasok sa isang madilim na silid kasama isang estranghero, makuha lang ang tayong bagay na matatawag mong iyo? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kasaysayan ni Mary Joyce at ang misteryosong si Zacarias Montefalco. Isang kwentong puno ng pagtataksil, matinding paghihigante, ngunit magtuturo sa atin na sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na laging sumisibol. Ang liwanag ng pagiging isang ina. Kaya naman halina't samahan niyo akong pakinggan ang isang nakakaantig na kwento na tiyak kakapulutan niyo ng aral at inspirasyon. Ito ang One Night with My Ruthless Enemy. Ang bawat kalansing ng baso ng champagne sa loob ng ballroom ay tila pako na ibinabaon sa pandinig ni Mary Joyce del Rosario. Nakasuot siya ng emerald green silk dress na bumabakas sa kanyang perpektong hubog, ngunit ang mukha kasing lamig ng yelo. Sa gitna ng dance floor, nakikita niyang kanyang ate Tamara, nakaputi, mukhang anghel, at masayang nakasandal sa dibdib ng lalaking pinakamamahal ni Joyce noon, si Mark. Ang lalaking pinangako sa kanya, ngunit sa isang iglap naging asawa ng kanyang kapatid. Ang ganda talaga ni Tamara, no? Bagay na bagay sila ni Mark. Bulong ng isang bisita sa gilid. Sayang si Joyce, mukhang hanggang ngayon di pa rin nakaka-move on. Tingnan mo, mag-isa lang siyang umiinom. Sagot naman na isa pa. Huminga ng malalim si Joyce. Nilagok ang huling patak ng alak sa kanyang baso. Di siya nandito para umiyak. Tapos na siya sa yugtong iyon. Nandito siya para magdeklara ng giyera sa paraang hindi nila inaasahan. Ma'am Joyce, handa ng lahat? Bulong ni Thelma Lee, ang kanyang matapat na assistant na kanina pa nakabantay sa kanya. Sigurado ka ba sa lalaking nahanap mo, Thelma? Ayoko ng sabit, ayoko ng emosyon. Gusto ko lang ng bunga na magpapatunaw sa pamilyang to na hindi ko kailangan ng lalaking inagaw nila para maging buong buhay ko. Deklara ni Joyce. Ang boses niya matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Naka-check-in na siya sa Suite 808, ma'am. Sabi ng agency siyang pinakamahal na service na nakuha nila. Gwapo, matalino at higit sa lahat, discreet. Walang nakakaalam ng pangalan niya sa labas ng transaksyong ito. Sagot ni Thelma. Tumayo si Joyce. Di siya nagpaalam sa kanyang magulang o kay Tamara. Dire-diretso siyang lumabas ng ballroom. Ang bawat takpang ng kanyang stilettos ay tila martilyo sa sahig. Pagdating sa tapat ng pinto ng suite, sandaling huminto si Joyce. Alam niya kapag pinihit niya ang doorknob na ito, wala nang balikan. Magiging dalagang ina siya sa mata ng lipunan, pero para sa kanya ito ang kanyang kalayaan. Ayaw na niyang magmahal. Ayaw na niyang magtiwala. Ang gusto niya ay isang anak na kanya lang. Walang kahati, walang ama na mang-iiwan. Pinihit niya ang pinto. Madilim ang loob ng silid. Tanging liwanag mula sa mga gusali sa labas ng Makati ang nagsisilbing ilaw. Isang matangkad na bulto ng lalaki ang nakatayo malapit sa bintana. Nakasuot na itim na polo na bahagyang nakabukas ang unang 3 botones. You're late. Baritono at malamig na boses ng lalaki. Bagyang kinabahan si Joyce.
May kung anong aura ang lalaking to na nangingibabaw sa buong silid. Traffic, at marami pang drama sa baba na kailangan kong panoorin. Matapang na sagot ni Joyce habang nilalapag ang kanyang clutch bag. Humarap ang lalaki. Sa dilim, tanging matatalim nitong mga mata ang kuminang. Ito si Zacarias Montefalco. Hindi alam ni Joyce ng lalaking binabayaran niya ay hindi isang hamak na stranger lamang. Si Zac ang bilyonaryong kinalimutan ng pamilya del Rosario, ang lalaking minahal at itinapon ni Tamara na mga panahong wala pa itong pera. I don't need your life story, Miss del Rosario. Tawag nito sa kanya. Alam mo ang pinunta mo rito, isang gabi, walang pangalan, walang habulan pagkatapos. Napangisi si Joyce. Saktong gusto ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahabulin. Pagkatapos ito, magiging estranghero muli tayo. Lumapit si Zac. Bawat pulgada ng kanyang paglapit ay nagdadala ng kakaibang init sa balat ni Joyce. Na magkatagpo ang kanilang mga mata, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ng dalaga. Matapang ka, bulong ni Zac habang hinahawakan ng panga ni Joyce. Sana'y mapanatili mo ang tapang na yan hanggang bukas ng umaga. Hindi ako marunong sumuko, mister. Hamon ni Joyce. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang gabing puno ng init at pagnanasa. Isang gabi na dapat sana'y transaksyon lamang, ngunit naging metsa ng mas malaking gulo. Di alam ni Joyce na sa pagpili niya kay Zac, hindi lang siya kukuha ng bunga. Binubuksan din niya ang punto para sa pagbabalik ng lalaking sisira sa katahimikan ng pamilya del Rosario. Sa loob ng banyo ng kanyang kondo, nakatitig si Joyce sa dalawang pulang guhit sa pregnancy test stick. Positive, bulong niya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakuha ko ng gusto ko. Hindi siya natatakot. Hindi siya nanginginig. Sa katanayan, pakiramdam niya meron na siyang sandata laban sa mapanghusgang mata ng kanyang pamilya. Hindi na siya ang kawaawang Joyce na iniwan sa altar ng emosyon. Siya na ngayon ang babaeng kayang bumuo ng sariling mundo nang walang tulong ng sinuman. Sa mansyon ng mga del Rosario, isang marangyang almusal na nakahain. Naroon si Dario Gueto, ang kanyang ama, nabala sa pagbabasa ng business journal. Sa tabi nito ay si Lorena Zobel, ang kanyang ina, na walang ibang bukang bibig kundi ang reputasyon ng pamilya. At syempre, hindi mawawala ang perfect couple, sina Tamara at Mark. Joyce, anak, bakit ngayon ka lang? At bakit tila maputla ka? Puna ni Lorena habang humihigop ng kape. Umupo si Joyce ng tuwid. Napuyat lang ako sa trabaho, ma. Maraming inaayos sa gallery. You should rest, Joyce. Singit ni Tamara na may halong mapang-asar na malasakit. Baka naman kaya ka napapagod ay dahil wala kang inspirasyon sa buhay. Look at me. Mark takes good care of me kaya laging fresh. Ngumiti si Mark kay Tamara. Isang ngiting dati ay para kay Joyce lang. Ngunit imbes masaktan, uminom lang si Joyce ng tubig. Kung alam nyo lang, sa loob-loob niya. Actually, may sasabihin ako, panimula ni Joyce. Tumigil ang lahat sa pagkain. Buntes ako. Ang katahimikan sa hapag ay sapat na para makarinig ka ng pagbagsak ng karayom. Ang tinidor ni Tamara bumagsak sa plato na lumika na isang matunog na kalansing. Ano? Sabay na sigaw ng kanyang mga magulang. Sinong ama, Joyce? Huwag mong sabihing nagpabaya ka at nakipagrelasyon sa kusino-sino lang. Galit na tanong ni Dario. Hindi ko kailangan ng asawa para magkaanak, Papa. At hindi nyo kailangan na malaman ko sinong ama dahil hindi siya magiging parte ng buhay natin. I am doing this on my own. Matapang na sagot ni Joyce. Nababaliw ka na ba? Mapapahiya ang pamilya natin. Ano nilang sasabihin ni na Franciago at ng mga kasosyo natin sa negosyo? Hysterical na sabi ni Lorena. Bago pa man makasagot si Joyce, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok ang butler na tila ba balisa. Sir Dario, nandito na po ang kinatawan mula sa Montefalco Group. Sabi niya po dito na itutuloy ang meeting dahil sa merger. Anunsyo nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dario. Mula sa galit, naging balisa ito at excited. Ang Montefalco Group ang huling barahan nila para di malugi ang kumpanya. Pumasok ang tatlong lalaki. Sa unahan, si Harry Lim, ang abogado. Kasunod si Danver Lopez, ang operations manager. Ngunit ang huling lalaking pumasok ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Joyce. Natangkad, nakasuot ng bespoke charcoal gray suit. Ang kanyang buhok maayos na naka-brushback at ang kanyang mga mata kasing itim ng agila.
Good morning, everyone. I am Zacarias Montefalco. Malamig na pakilala nito. Nabitawan ni Tamara ang kanyang baso. Zack, bulong niya. Ang kanyang mukha ay tila ba nakakita ng multo. Tumingin si Zack kay Tamara nang walang kaimo-emosyon bago ibinaling ang paningin kay Joyce. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tanging si Joyce nang ang nakakaalam ng kahulugan. Long time no see, Miss Del Rosario, sabi ni Zack. Di makahinga sa Joyce. Ang stranger na hiningan niya ng anak ay ang lalaking kinatatakutan ng kanyang ama at ang lalaking tila may madilim na nakaraan sa kanyang kapatid. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng dining room ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kumpiyansa ni Joyce. Nakatitig si Zacarias sa kanya, matalim, mapanuri at may bahid na nakakalokong kislap sa mga mata. Zacarias, ikaw na ba talaga yan? Halos gumuho na ang boses ni Tamara. Ang kanyang ate na laging kontroladong emosyon biglang namutla. Ang mga kamay nanginginig habang nakakapit sa braso ni Mark. Hindi siya nilingon ni Zack. Nanatili ang kanyang paningin kay Joyce. Mr. Del Rosario, I didn't know your daughter was this interesting. Malamig na sabi ni Zack habang dahan-dahang lumalapit sa hapag. Pasensya na Mr. Montefalco. Mabilis na singit ni Dario, halatang kinakabahan. Pinag-uusapan lang namin ang ilang personal na bagay. Joyce, anak, pumasok ka na muna sa loob. No, matigas sa sagot ni Joyce. Tumayo siya ng tuwid. Di hinahayaang makita ni Zack na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nandito na ang mga investors, di ba? Bilang bahagi ng pamilyang ito, may karapatan akong makinig. Ngumisi si Zack. Isang ngising nakapagpabalik kay Joyce sa gabing iyon sa Hotel Montefalco. Ang kanyang init sa balat, ang lakas ng kanyang mga bisig, hindi kailangan mag-focus ni Joyce. Nilipat ang pulong sa study room ni Dario, kasama sina Zack, sina Harry Lim at Danver Lopez. Sila ang mga utak sa likod ng mabilis na pag-angat ng Montefalco Group. The merger is simple, panimula ni Harry. Habang inilalapag ang mga dokumento, we save your company from bankruptcy, but we take 60% of the shares. And Mr. Montefalco will have the final say in every project. Sobra naman yata ang 60%. Reklamo ni Mark, naratang nakakaramdam ng insecurity sa presensya ni Zack. Tumingin si Zack kay Mark, isang tingin na tila ba nagpapaliit sa pagkatao nito. I don't negotiate with people who don't own the table, Mr. Garcia. I talk to the owners. Lalong namutla si Mark. Pero gusto ko, si Joyce ang maging point person para sa gallery project na isasama sa merger. Napaangat ang tingin ni Zack. Si Joyce? Are you sure she can handle the pressure? Kaya ko, Mr. Montefalco. Hamon ni Joyce. Huwag mo kong itulad sa ibang babae na madaling sumuko kapag nahihirapan. Pagkatapos ng meeting, sinabihan ni Joyce si Thelma na ihanda na ang sasakyan. Ngunit bago pa siya makalabas ng mansyon, isang malakas na braso ang humarang sa kanyang daan sa madilim na pasilyo patungo sa parking lot. Let go of me! Asik na Joyce nang ma-realize na si Zacarias ang humarang sa kanya. You're pregnant. Hindi to tanong kundi isang kumpirmasyon. Pinitpit ni Zack si Joyce sa pader, sapat na para maramdaman niya ang bango ng lalaki na pilit niyang kinakalimutan. Wala kang pakialam doon. Sagot ni Joyce, pilit nagmamatapang. Sabi mo, no names, no strings attached. Anong ginagawa mo rito? I came back for what's mine, Joyce. Bulong ni Zack sa kanyang tenga. And I wasn't just talking about the company. That child. Do you really think that I will let a Montefalco grow up without knowing its father? Hindi mo anak to. Pagsisinungaling ni Joyce kahit alam niya na imposible yon. Nagkamali ka ng akala? Hinawakan ni Zack ang kanyang baba at iniharap ang kanyang mukha dito. Don't lie to me. I saw the look on your face kanina sa hapag. You're brave, Joyce. But you are a terrible liar. Saktong lumabas si Tamara sa pinto at nakita silang dalawa na magkalapit. Zack, Joyce, anong ibig sabihin nito? Tumingin si Zack kay Tamara nang may halong puot at tagumpay. Inakbayan niya si Joyce, isang protektadong galaw na nagpagulantang sa lahat. Wala naman, Tamara. Sinasabi ko lang sa kapatid mo na excited na ako na magkatrabaho kaming dalawa. Very closely. Ano ang gagawin ni Tamara kapag nalaman niya na ang lalaking iniwan niya ay ang man na dinadala ng kanyang kapatid? Ma'am Joyce,
Nandiyan na po si Mr. Montefalco sa conference room. Kanina po mainit ang ulo, bulong ni Telma Lee habang sumasabay sa paglalakad niya. Hayaan mo siya, Telma. Hindi ako naririto para pasahin siya. Narito ako para sa trabaho. Sagot ni Joyce kahit ang totoo, naguhumiyaw ang kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Zacarias na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Katabi si Danvir Lopez at ang sosyalistang si Francia Go. Ang head ng marketing na balita'y may lihim na pagtingin kay Zach. You are 5 minutes late, Miss Del Rosario. Bungad ni Zach nang di man lang nagangat ng tingin mula sa kanyang tablet. 5 minutes is not a lifetime, Mr. Montefalco. Ganti ni Joyce habang nauupo sa tapat nito. Tumingin si Francia Go kay Joyce nang may halong pandidiri. In this company, Joyce, time is gold. Pero baka naman kasi masyado kang abala sa kalagayan mo, kaya ka nahuhuli. Mapanuyang sabi ni Francia, napatigil na ang lahat. Mukhang mas mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Joyce. Speaking of her condition, biglang tumayo si Zacarias at lumapit kay Joyce. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng otoridad. I want Miss Del Rosario to lead the Starlight Gala exhibition. It's the biggest event of the year. If she fails, then the merger is off and the Del Rosario Gallery will be liquidated. Nanlalaki ang mga mata ni Joyce. Liquidated? Wala yun sa kontrata. I am the contract now, Joyce. Malamig na sabi ni Jack. Kaya mo ba? O baka gusto mong umamin na lang na nagkamali ka sa pagpasok sa larong ito? Kakayanin ko. Matapang na sagot ni Joyce, kahit naramdam niya ang pagkirot ng kanyang likod. Huwag mo kong hahamunin, Zacarias. Baka magulat ka sa resulta. Ngumisi si Zach. Good. Then prove it. Kinahapunan habang nag-aayos ng magamit sa Joyce sa kanyang bagong opisina ay biglang pumasok si Tamara. Walang katok, walang pasabi. Anong kailangan mo, ate? Malamig na tanong ni Joyce. Anong meron sa inyo ni Zach? Diretsahang tanong ni Tamara. Baka sa mukha nito ang selos at takot. Bakit ganon siya kung makatingin sa'yo? At bakit ikaw ang pinili niyang mag-lead ng gala? Trabaho lang to, Tamara. Huwag mong bibigyan ng mali siya. Sagot ni Joyce habang patuloy sa pag-aayos. Don't lie to me. Alam kong may nangyari sa inyo. Sigaw ni Tamara. Zach was mine first. Iniwan ko lang siya dahil wala siyang pera noon. Pero hindi ibig sabihin nun hahayaan kitang makuha siya. Tumayo si Joyce at hinarap ang kapatid. Iniwan mo siya dahil sa pera, Tamara. Pinili mo si Mark dahil sa pangalan. Ngayong bilyonaryo na si Zach, bigla ka nagkaroon ng pakialam? Nakakasuka ka. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Joyce. Ngunit imbes na umiyak, tumawa lang si Joyce ng mapait. Yan lang ba ang kaya mo? Isang sampal? Hamon ni Joyce. Sige, saktan mo pa ako pero tandaan mo to, Tamara. Ang batang dinadala ko ay hindi kailanman magiging kaawa-awa katulad mo. Saktong bumukas ang pinto at niluwan nito si Zacarias. Nakita niya ang namumulang pisngi ni Joyce at ang galit na mukha ni Tamara. Get out, Tamara! Utos ni Zach. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Zach, pinagsalitaan niya ako ng masama. I said, out! Padabog na lumabas si Tamara. Naiwan na ang dalawa sa loob. Lumapit si Zach kay Joyce at hinawakan ang namumulang pisngi nito. Ang kanyang kamay ay hindi kasing lamig ng kanina. May halong pag-aalala, ngunit may kasama rin naman na panganib. Did she hurt the baby? Bulong ni Zach. Bakit mo ba tinatanong? Pag-iwas si Joyce? Dahil ba kailangan mo ng tagapagmana? O dahil gusto mong saktan si Tamara gamit ako? I'm asking because you're carrying a Montefalco, Joyce. Sagot ni Zach habang inilalapit ang mukha sa kanya. And nobody touches what's mine. Ang ingay ng mga construction workers at ang amoy ng sariwang pintura ang bumubulaga kay Joyce tuwing umaga sa Del Rosario Gallery. Ito ang kanyang kaharian, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay sa tungkutan na pinalilibutan ng mga kaaway. Ma'am Joyce, nawawala ang mga delivery receipts para sa mga antique sculptures na darating mamaya. Hingal na balita ni Telma Lee. At ang masama pa, ang catering na kinuha natin biglang nag-cancel. Huminga ng malalim si Joyce. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila kumukuha ng lakas sa munting buhay sa loob nito. Sinong huling lumabas sa opisina ko, Telma? Si Francia Go po, ma'am. Sabi niya mai-check lang siya na mga marketing materials. Sagot ni Telma na halos maiyak na sa taranta. Francia,
Bulong ni Joyce. Alam niyang hindi titigil ang babae yon hanggat di siya bumabagsak sa harap ni Zack. Saktong 10:00 ng umaga nang pumasok si Zacarias sa gallery. Kasama niya si Danvir Lopez na abala sa pag-check ng security cameras. Kitang-kita sa mukha ni Zack ang pagiging istrikto. Why is the lobby still messy, Joyce? Bungad nito. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong gallery. The Starlight Gala is in 3 days. I don't pay for excuses. Hindi to excuse, Zacarias. May nanggugulo sa plano ko. Matapang na sagot ni Joyce habang lumalapit sa kanya. Nawawala ang mga dokumento at nag-backout ang catering pero wag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Gagawa ng paraan? Singit ni Franciago na biglang sumulpot mula sa likuran ni Zack. Joyce, darling, this is a multi-million project. Hindi to parang Wattpad story na madadaan sa diskarte. You failed. Zack, I think we should let my team handle this. Tumingin si Zack kay Francia, pagkatapos ay kay Joyce. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Joyce, ngunit naroon pa rin ang apoy ng katapangan. Give her 24 hours, malamig na sabi ni Zack. If the catering and the documents aren't settled by tomorrow morning, Francia takes over. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Zack at Joyce. Nilapitan ni Zack ang dalaga at hinawakan ang braso nito. You are too stubborn for your own good. Bakit di ka humingi ng tulong sa akin? Dahil ayokong isipin mo na kailangan kita. Ganti ni Joyce. Pinili ko ang paraang to para maging malaya, hindi para maging utang na loob sa'yo. You already own me, Joyce. Bulong ni Zack habang inilalapit ang mukha sa kanya. You are carrying my child. That's a debt you can never pay. Gabi na at mag-isa na lang si Joyce sa gallery. Sinisikap niyang tawagan ang ibang catering services nang bigla mamatay ang lahat ng ilaw. Ang buong gusali ibinalot ng kadiliman. May narinig siyang labas sa labas ng kanyang opisina. Kinabahan si Joyce. Telma, ikaw ba yan? Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang phone para gamitin ang flashlight. Ngunit bago pa man niya ito maibukas, isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig at tinila siya sa isang madilim na sulok. Huwag kang malikot. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, si Zack. Anong ginagawa mo rito at bakit patay ang ilaw? Bulong ni Joyce habang ramdamang mabilis sa tibok ng puso ni Zack sa kanyang likuran. Someone tampered with the main breaker, Joyce, at may nakita si Danvir na kahina-hinalang tao sa labas. Paliwanag ni Zack. I told you, this isn't just about the gallery. My enemies are watching me and now they're now here. They know you're with me. You're a target. Hindi ako. With you. Giit ni Joyce. Shut up. Utos ni Zack sa bihila sa kanya palapit. Sa dilim, naramdaman ni Joyce ang proteksyon ng mga bisig ni Zack. Sa sandaling yon, ang takot niya ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na tinaligtas siya sa piling ng lalaki na dapat iniiwasan niya. Zack, mahinang tawag ni Joyce. I won't let anything happen to you or to the baby. Pangako ni Zack. Ngunit sa labas ng gallery nakatitig si Kamara habang hawak ang kanyang cellphone. Nakita niyang anino ng dalawa sa loob. Ang kanyang galit na uwi na sa obsession. Kung hindi ka mapapasakin, Zack, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo ni Joyce. Bulong ni Tamara sa dilim. Ang buong Del Rosario Gallery ay nagniningning sa ilalim ng libo-libong kristal na chandelier. Ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa mula sa mga negosyanteng tulad ni Harry Lim at Danvir Lopez hanggang sa mga socialite na sina Franciago at Lorena Zobel ay naroon. Si Joyce mukhang rina sa kanyang midnight blue velvet gown. Ang hiwa nito ay maingat na dinisenyo upang itago ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang aura ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. You look breathtaking. Bulong ni Zacarias nang lapitan siya nito sa gitna ng ballroom. Nakasuot si Zack na isang itim na tux na nagpatingkad sa kanyang pagiging dominante. Salamat, Mr. Montefalco, pero wag kang masyadong malapit. Baka isipin ng mga taong kasama ito sa service na binayaran ko sa hotel. Mahinang biro ni Joyce kahit naramdam niya ang kaba. I'm not here as a service, Joyce. I'm here as the owner of this night. Sagot ni Zack, sabay haplos sa kanyang siko. Habang abala lahat sa pagtingin sa mga painting, biglang lumapit si Franciago sa mikropono sa gitna ng stage. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Bago natin ituloy ang auction, may isang special exhibit na gustong ipakita ang ating gallery manager na si Mary Joyce. Nagulat si Joyce. Wala siyang inihandang special exhibit. Bumukas ang malaking screen sa likod.
Ngunit imbes na mga painting ang lumabas ay mga larawan ni Joyce na papasok at palabas na isang fertility clinic. At ang mga CCTV footage sa Hotel Montefalco noong gabing yon, bagaman malabo ang mukha ng lalaki. Marinaw na si Joyce ang babae. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga mata ni Dario Gueto ay nanlilisik na sa galit. Si Lorena tila hihimatayan sa hiya. Is it true, Joyce? Malakas sa tanong ni Francia sa mic. Nadesperada kang magkaanak kaya bumili ka ng stranger para mabuntis ka. Is this the kind of woman leading this gallery? Isang babaeng walang moralidad? Napako si Joyce sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pamilyar na tawa ang narinig mula sa gilid. Lumapit si Tamara, may hawak na baso ng wine at mapait ng ngiti. Huwag niyong pahirapan ang kapatid ko. Desperada lang talaga siya dahil hindi niya matanggap na sa akin napunta ang lalaking pinapangarap niya. Tumingin si Tamara kay Zach na tila ba humihingi ng kakampi. Zach, di ba? Sabi mo, sabihin mo sa kanila si Joyce nagkamali lang. Sabihin mo sa kanila na hindi siya karapat-dapat dito. Huminga ng malalim si Joyce. Imbes na umiyak, itinaas niya ang kanyang ulo. Lumakad siya patungo sa stage at kumuha ng mikropono mula kay Francia. Oo, totoo ang nakikita ninyo. Diretsong sabi ni Joyce. Ang kanyang boses hindi nanginginig. Buntis ako. At totoo rin na kailangan ko ng asawa para maging ina. Kung tingin nyo, immoral ang pagpili sa sarili, nakaligayahan, kaysa isang peking relasyon na puno ng panluloko. Tulad ng relasyon ng kapatid ko, mas pipiliin kong maging immoral. Tumingin siya kay Tamara. Mas immoral ang mang-agaw ng nobyo ng sariling kapatid, ate. At mas immoral ang manatili sa isang lalaking alam mong di ka naman talaga mahal. Natahimik ang lahat. Ngunit ang pinaka-shocking na bahagi ay nang lumakad si Zacarias paakyat ng stage. Inakbayan niya si Joy sa harap ng lahat. I think there is a misunderstanding here. Malamig na sabi ni Zach. Tumingin siya kay Francia at Tamara nang may halong puot. The stranger in that video was me. Nagkagulo ang mga tao. Mas lalong uminit ang usapan. And Joyce didn't buy me, dagdag ni Zach, habang nakatitig ng matalim kay Tamara. I chose her because unlike some people in this room, Joyce is real. And anyone who dares to insult the mother of my child again will have to deal with the entire Montefalco group. Starting with you, Francia. You're fired. Hinatak ni Zach si Joyce palabas ng gallery. Niwan lahat na nakangalala na si Tamara na tila gumuho ang mundo. Ano ang gagawin ni Tamara ngayong alam na niyang si Zach ang ama? Bakit mo ginawa yun? Sa wakas ay tanong ni Joyce. Ang kanyang boses ay mahina ngunit madiin. Bakit mo inamin sa harapan nila na ikaw ang ama? Bakit? Dahil ayaw mong magmukha kang talunan, Joyce. Sagot ni Zach nang di naalis ang tingin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa manibela. At dahil totoo naman, Montefalco ang dinadala mo, hindi ko hahayaang bastusin ng kahit sino ang lugong nananalitay sa'yo. Pero sisirain itong lahat. Ang plano kong maging tahimik, ang plano kong malayo sa inyo ni Tamara. Wala ka ng katahimikan. Simula nang pasukin mo ang Suite 808, Joyce. Putol ni Zach. Tanggapin mo na yon. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong na sila ni Dario Gueto sa pamamagitan ng isang tawag sa phone ni Zach, ngunit dito sinagot ng lalaki. Pinatuloy ni Zach si Joyce sa isang malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan at mamahaling dekorasyon. Dito ka muna mananatili. Mas ligtas ka rito kaysa sa kondo mo o sa mansyon ng mga Del Rosario. Siguradong susugod doon si Tamara ng mga magulang mo. Utos ni Zach. Ligtas o ikukulong mo ko? Hamon ni Joyce. Di sumagot si Zach. Tinalikuran niya ang dalaga at lumabas ng silid para kausapin si Harry Lim tungkol sa mga legal na hakbang laban kay Francia Go. Dahil sa kuryosidad at hindi mapakaling isipan, lumabas si Joy sa kanyang silid na makasiguro na wala na si Zach sa paligid. Naglakad-lakad siya sa mahabang pasilyo hanggang sa makarating siya sa isang dulo ng kung saan may isang pinto na bahagyang nakabukas. Pumasok siya. Ang silid ay madilim. Amoy lupang papel at arikabok. Ngunit nang buksan niyang ilaw, halos mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng silid may isang malaking board. Nakadikit ang mga larawan ng pamilya Del Rosario. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, si Mark at si Tamara. May mga pulang X sa bawat larawan, maliban sa kanya. Na si Zacarias pala, ang
Magpapatunay na ang palihim na nagpapabagsak sa kanila bago siya nagpakitang gilas bilang tagapagligtas. Ano to? Bulong ni Joyce? Nakita niya ang isang lumang litrato ni Zach at Tamara noong mga bata pa sila. Sa likod nito may nakasulat, "Everything they took, I will take back with interest." Nag-enjoy ka ba sa nakikita mo? Napatalon si Joyce sa gulat. Nakasandal si Zach sa hamba ng pinto. Madilim ang muka, malamig ang mga mata. Plano mong lahat ng to, di ba? Ako sa ni Joyce, habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang litrato. Ang pagbili sa kumpanya ni Papa, ang paglapit sa amin, pati ba ang pagbubuntis ko, plano mo rin? Lumapit si Zach, ang bawat hakbang niya, tila banta sa seguridad ni Joyce. Hindi ko planong magpakita sa iyo sa bar, Joyce. Iyon ay tadhana. Pero ang makuha ang kumpanya ng ama mo? Oo. Ang makitang nagmamakaawa si Tamara? Oo. Gusto kong maranasan nilang mawala ng lahat, tulad ng ginawa nila sa pamilya ko noon. Ginamit mo lang ako, sigaw ni Joyce, at sa pagkakataong ito ay hindi niya na napigilan pa ang kanyang luha. Ginamit mo ko para saktan ng ate ko. Pare pamukha sa kanya na mas nakuha mong atensyon ng kapatid niya. Hinawakan ni Zach ang magkabilang balikat ni Joyce. Noong una baka ganun nga, pero Joyce, hindi ko inaasahan na ikaw magiging kahinaan ko sa gitna ng paghihiganti ko. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tinulak siya ni Joyce at tatakbo na sanang lalabas, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puson. Napaupo si Joyce sa sahig, namumutla at hawak ang kanyang tiyan. Joyce! Agad siyang dinaluhan ni Zach. Ang galit sa mukha nito napalitan ng matinding takot. Harry, ihanda ang sasakyan. Ngayon na! Ang puting kisame ng St. Jude Medical Center ang bumungad kay Joyce nang imulat niya ang kanyang mga mata. Amoy gamot at malamig ang hangin. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Huwag kang malikot, Joyce. Maayos ang lagay ng baby. Isang malalim na boses ang narinig niya mula sa gilid. Si Zacarias, nakaupo sa isang silya, magulo ang buhok at malalim ang mga mata na tila hindi natulog ng buong gabi. Ang kanyang mamahaling coat ay nakasampay sa gilid. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Joyce. Stress, premature contractions dahil sa taas ng presyon mo, sagot ni Zach. Tumayo siya at lumapit. Hinawakan ang kamay ni Joyce pero mabilis tong binawi ng dalaga. Ang sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng 3 araw dito. No work, no drama. Pero hindi ako madodrama kung ang ama ng anak ko ay isang taong ginagamit lang ako para sa kanyang paghihigante, asik ni Joyce. Kahit mahina pa ang kanyang katawan. Bago pa makasagot si Zach, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng suite. Pumasok si Tamara, kasunod si Mark at ang kanilang ina na si Lorena Zubel. Baka sa mukha ni Tamara ang matinding galit at ngiti. So totoo nga, nandito ka dahil nagpapaawa ka kay Zach? Bungad ni Tamara. Joyce, mahiya ka naman. Ginagamit mo ang pagbubuntis mo para lang makuhang lalaking tinapon ko na noon pa. Tamara, tumigil ka na. Ospital to. Saway ni Mark, pero halatang wala itong kontrol sa asawa. Hindi ako tatahimik, Mark. Zach, bakit mo siya pinoprotektahan? Alam mo na ba na akong mahal mo noon pa? Isang gabi lang yan, Zach. Isang pagkakamali. Sigaw ni Tamara habang pilit na lumalapit sa kama ni Joyce. Tumayo sa tapat ni Tamara ang kanyang aura ay tila isang pader na hindi na matitibag. Get out, Tamara. Bago ko pa man makalimutan na babae ka. Zach, paano mo nagagawa sa akin to? Hysterical na sabi ni Tamara. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan, umupo si Joyce sa kanyang kama. Tinanggal niya ang swero sa kanyang kamay kahit masakit. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Ate, tawag ni Joyce. Ang lamig ng kanyang boses ay nagpatahimik sa lahat. Lalabas ka ba sa pinto na yan ng kusa? O ako mismo magpapakita sa iyo kung anong kayang gawin ng isang desperadang kapatid? Anong gagawin mo? May sakit ka. May sakit ako pero hindi ako lumpo. Putol ni Joyce. Kinuha niyang baso ng tubig sa gilid ng kanyang table at walang kaabog-abog na isinaboy ang laman nito sa mukha ni Tamara. How dare you? Sigaw ni Tamara habang pinapahid ang tubig sa kanyang mukha. Hindi pa yan ang kaya kong gawin, Tamara. Pagbabanta ni Joyce habang pilit na tumatayo. Simula sa araw na ito, wag mo kong tatawaging kapatid. Inagaw mo si Mark sa akin noon, hinayaan ko, pero ang anak ko at ang kahitahimikan ko, wag mong susubukan. Dahil kapag ako ang nagigante, sisiguraduhin ko, wala kang babalikan kahit ang asawa mo.
Tumingin si Joyce kay Mark. At ikaw, Mark, alisin mo ang asawa mo rito bago ko ipablock lahat ng shares ninyo sa kumpanya gamit ang pirma ko sa merger. Natahimik ang lahat. Ngayon lang nila nakita ang ganitong Joyce, matapang, palaban, at hindi nagpapaapi. Nang mailabas ni Mark at Lorena si Tamara, naiwan ulit sina Jack at Joyce. May bahid ng hanga sa mga mata ni Jack habang nakatingin sa dalaga. I didn't know you could be that lethal, puna ni Zack. Natuto ako sa'yo, di ba? Sabi mo kailangan makuha lahat with interest. Ganti ni Joyce habang dahan-dahang nahiga uli. Pero wag mong isipin na dahil pinagtatanggol kita ay okay na tayo. Paglabas ko rito aayusin ko ang mga papeles. I want full custody of my child. Hindi mangyayari yon, Joyce, sabi ni Zack habang inuupo ang sarili sa tabi ng kama nito. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal tayo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Joyce. It's the only way to protect you and the baby from the board of directors and from Tamara. Magpapakasal tayo, pero sa isang kondisyon. Dagdag ni Zack. Anong kondisyon? No feelings involved. A business arrangement for the child. Pero sa mata ng mundo, tayo ang pinakamasayang pamilya sa Pilipinas. Napaisip si Joyce, isang kasal na walang pag-ibig sa lalaking nagbahagi ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ngunit siya rin kanyang pinakamalakas na alas laban sa kanyang pamilya. Isang linggo matapos ang insidente sa ospital, bumalik si Joyce sa kanyang kondo upang mag-impake. Ngunit hindi siya mag-iisa. Sa labas ng kanyang pinto, nakabantay sina Harry Lim at Danvir Lopez. Ang mga tauhan ni Zacarias na tila naging mga bodyguard na rin niya. Kailangan ko ba talagang gawin to, Harry? Tanong ni Joyce habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa maleta. Miss Joyce, ang kasal niyo ni Mr. Montefalco ang tanging paraan para hindi mabawi ng board members ang gallery. At higit sa lahat para magkaroon ng legal na pangalan ang bata na hindi basta-basta magagalaw ni Tamara. Paliwanag ni Harry sa kanyang profesional na tono. Napabuntong hininga si Joyce. Isang contractual marriage. Isang piraso ng papel na magtatali sa kanya sa lalaking kumuha ng kanyang pagkabirhen at ngayon nga kumukuha na rin ng kanyang kalayaan. Habang nag-aayos, biglang tumunog ang buzzer sa kanyang kondo. Akala niya si Zack, ngunit ang kanyang ama na si Dario Ghetto ang bumungad sa kanya. Mukhang matanda ito at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin sa tindi ng emosyon. Joyce, anak, bungad ni Dario. Nabalitaan ko ang tungkol sa kasal. Sigurado ka ba rito? Si Zacarias, hindi siyang taong akala mo. Ginagamit ka lang niya para ubusin ang pamilya natin. Ngumisi ng mapait sa Joyce. At ano ang pinagkaiba ninyo ni Zack, Papa? Hindi niyo rin ba ako ginamit? Nung ibinigay niyo si Mark kay ate dahil mas strategic ang pamilya ni Mark para sa negosyo ninyo, naisip niyo ba ako? Iba yon, Joyce. Ngayon may pagkakataon tayo. Bulong ni Dario habang lumalapit. Kapag kasal na kayo, kailangan mong makuha ang kopya ng main server passwords ng Montefalco Group. Kapag nakuha natin yon, mababawi natin ang gallery at ang shares na kinuha ni Zack para sa kinabukasan mo rin to at ng apo ko. Napatitig si Joyce sa kanyang ama. Ang sarili niyang ama, ginagawa siyang espiya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Gusto niyo akong maging traidor sa asawa ko? Para to sa kaligtasan ng ating pangalan, Joyce. Umalis ka na, Papa. Malamig na utos ni Joyce. Wala na akong pamilyang de Rosario. Ang pamilya ko, dinadala ko lang. Kinagabihan, dinala si Joyce sa penthouse ni Zacarias. Isang simpleng mesang nakahain at sa ibabaw nito ay ang prenuptial agreement. Nakatayo si Zack sa tapat ng bintana, may hawak na baso ng scotch. Nakausap mo ba ang ama mo? Hindi ito tanong. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Joyce. Lahat ng galaw sa kondo mo alam ko. Lumapit ang lalaki. Hinawakan ng kamay ni Joyce na may hawak na panulat. Pumirma ka, Joyce, at ipapangako ko sa iyo, walang magkahawak sa iyo o sa bata. Pero oras piliin mo ang ama mo kaysa sa akin, sisiguraduhin ko, wala kang mapupuntahan. Banta ni Zack, ngunit ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa palad ni Joyce. Pipirma ko, sabi ni Joyce habang matapang na nakatingin sa mga mata ni Zack. Pero sa isang kondisyon. Kapag nanganak na ako at maayos ng lahat, bibigyan mo ako ng pagkakataong umalis kasama ng anak ko kung gugustuhin ko. Napatigil si Zack. Ang kanyang panga ay nagingit-ngit. Deal. Pinirmahan ni Joyce ang papeles at sa sandaling yon, hindi na siya si Mary Joyce del Rosario na api.
Siya na si Mrs. Zacarias Montefalco, ang babaeng handang sumabak sa apoy para sa kanyang anak, kahit ang apoy na yon ay ang mismong lalaki na asawa niya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakikipagkita si Tamara kay Franciago sa isang madilim na lugar. Hindi po pwede na matuloy ang kasal na yan, Francia. Galit na sabi ni Tamara. Kailangan mawala ang bata dahil hanggat buhay ang batang yan, hindi na babalik sa akin si Zach. May plano ako, Tamara. Ngumisi si Francia habang may iniaabot na maliit na bote. Isang regalo para sa bridal shower ni Joyce. Isang bagay na hindi makakasama sa kanya, pero siguradong makapagpapahinto sa tibok ng puso ng tagapagmana ni Zach. Isang linggo bago ang kasal, ang penthouse ni Zacarias ay napuno ng mga bulaklak at dekorasyon. Inorganisa ni Telma Lee ang isang eksklusibong bridal shower para kay Joyce. Bagaman ayaw ni Joyce na magarbo, pinilit siya ni Zach para ipakita sa media na maayos ang lahat. Dumating ang mga piling bisita. Naroon sina Franciago na nakasuot na isang peking itim na tila isang maskara. Nakakagulat na kasama rin si Tamara na nagpakita ng pagpapakumbaba sa harap ng kamera para di tuluyang itakwil ng pamilya del Rosario. Joyce, darling, congratulations! Bati ni Francia habang nakikipagbeso. Sana'y maging matatag ang inyong pagsasama at ang iyong baby. Malamig ang tugon ni Joyce. Salamat, Francia. Akala ko abala ka sa paghahanap ng bagong trabaho pagkatapos kang sibaki ni Zach. Namula si Francia sa inis, ngunit pinigilan niya ang sarili. Huwag kang mag-alala, I have my ways. Sa gitna ng tawanan at ng mga laro, nilabas ni Tamara isang bote ng mamahaling non-alcoholic sparkling juice. Para sa ating bride-to-be, sabi ni Tamara habang nagsasalin ng mga baso. Kahit marami tayong hindi pagkakaunawaan, kapatid pa rin kita. Cheers! Nag-alinlangan si Joyce. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Tamara, isang kislap na hindi niya gusto. Ngunit dahil nakatingin ang lahat ng bisita, kinuha niya ang baso. Cheers! Sabi ni Joyce. Tinaas niya ang baso, ngunit bago pa man to dumapo sa kanyang labi, isang kamay ang umablot sa kanyang braso. Don't drink that. Isang malamig na utos ang narinig mula sa likuran ni Zach. Kararating lamang niya mula sa opisina, kasama si Harry Lim at Tanvir Lopez. Ang kanyang mga mata nakatuon sa basong hawak na Joyce. Zach, it's just juice. Gusto ko lang makipag-ay sa kapatid ko. Depensa ni Tamara, na halatang kinakabahan. Kung juice lang yan, bakit hindi ikaw ang uminom, Tamara? Hamon ni Zach. Kinuha niyang baso kay Joyce at inabot to kay Tamara. Napatigil si Tamara. Namutla siya at napaatras. I already had mine. Uminom ka, Tamara. Ngayon din. Pag-uulit ni Zach. Ang kanyang boses ay tila ba kulog na nagpapatahimik sa buong silid. Biglang nabitawan ni Tamara ang baso at nabasag ito sa sahig. Ang likido kumalat at ang amoy nito kakaiba. Hindi amoy prutas kundi amoy kemikal. Harry, kunin ang sample ng basag na baso at dalhin sa lab. Ngayon na, utos ni Zach habang nakatingin ng matalim kay Tamara. Zach, please. Wala akong kinalaman dyan, sigaw ni Tamara habang si Francia ay dahan-dahang umaatras para tumakas. Ngunit bago pa makalayo si Francia, hinarang siya ni Tanvir. Not so fast. May mga CCTV kami sa kusina na nagpapakita ng paglagay mo ng kung ano-anong likido sa bote. Lumapit si Joyce kay Tamara. Sa pagkakataong to, hindi na lamang sampal ang binigay niya. Isang matinding tingin na puno ng pandidiri ang ipinukol niya. Ganon ka na ba kadesperada, ate? Gusto mong patayin ang sarili mong pamangkin dahil lang sa isang lalaking hindi ka na mahal? Tanong ni Joyce. Ang kanyang boses punong-puno ng pait. Sabi ko sa'yo, huwag mong susubukan ng pagiging ina ko dahil ang Joyce na inaapi mo noon, matagal niya nang nabaon sa limod. I hate you. You took everything from me. Sigaw ni Tamara bago siya tuluyang kinaladkad ni Tanvir palabas ng penthouse. Nang makaalis ang mga bisita at matahimik ang paligid, naiwan sina Zach at Joyce sa balkonahe. Nanginginig pa rin ang kamay ni Joyce. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Zach mula sa likuran. Isang yakap na di na bahagi ng kanilang kontrata. Isang yakap na puno ng tunay na pag-aalala. I won't let them touch you again, Joyce, bulong ni Zach. Mula ngayon, maging ang hangin na hinihingahan mo, sisiguraduhin kong ligtas. Humarap si Joyce sa kanya.
Bakit mo to ginagawa, Zach? Bahagi pa rin ba ito ng paghihiganti mo? Hinawakan ni Zach ang mukha ni Joyce. Nung una akala ko ganun nga. Akala ko gagamitin kita para saktan sila, pero na-realize ko na ang tanging paraan para saktan sila ay ang mahalin ka ng totoo. Dahil doon sila pinaka naiinggit sa pagiging buo mo at sa pagiging sa akin mo. Hinalikan ni Zach ang noo ni Joyce. Sa sandaling yon ang business arrangement ay tila ba unti-unti nang naglalaho at isang bagong emosyon na nagsisimulang sumibol. Ang katedral ay napuno ng mga puting rosas at bango ng mamahaling insenso. Naroon ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, kabilang ang mga business partners ni Harry Lim at Danvier Lopez. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang lamig sa loob ng simbahan tila naduduot sa buto ni Joyce. Nakasuot siya ng isang custom-made lace gown na maingat na nagkukubli sa kanyang 4 na buwang tiyan. Sa bawat takbang niya sa altar, nararamdaman niya ang titig ni Zacarias. Isang titig na di na lang basta transaksyon, kundi may halong pag-angkin. "You're doing great, Joyce," bulong ni Thelma Lee habang inaayos ang kanyang belo. Nang makarating siya sa harap ni Zach, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Mainit ito, taliwas sa lamig ng pag-ibig. "Don't be afraid, I have you," mahinang sabi ni Zach. Sa gitna ng seremonya, bago pa man magkapalitan ng sumpaan, biglang bumukas sa malaking pinto ng katedral. Isang babaeng may edad na, ngunit bakas ang yaman at otoridad ang pumasok. Nakasuot siya na itim na tila nagluluksa at ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa lahat, lalo na kay Dario Gueto at Lorena Zobel. "Ang kasalang ito hindi matutuloy nang walang aking basbas," deklara ng babae. "Leonora?" Utal na sabi ni Dario. Ang kanyang mukha tila nakakita ng multo. Siya si Leonora Zobel Francia, ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng ari-arian ng mga Zobel, na akala ng lahat pumanaw na sa isang aksidente sa ibang bansa 3 dekada nang nakakalipas. Siya rin ang ina ni Zacarias na tinago ni Zach sa lahat ng mga taong ito. Lumapit si Leonora sa altar. Tumingin siya kay Joyce na may halong lungkot at pagkatapos ay kay Lorena. "Lorena, pinsan, akala mo ba habang buhay mong makukuhang posisyon ko? Kala mo ba hindi ko malalaman na ikaw at si Dario ang nagplano ng aksidente ko noon para makuha ang kumpanya?" Nagkagulo ang mga bisita. Si Joyce na paatras, halos mawala ng balanse kung hindi siya nasalon ni Zach. "Zach, ano to?" tanong ni Joyce, ang kanyang boses nanginginig. "Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik, Joyce," sagot ni Zach. Ang kanyang mga mata nakatitig sa kanyang ina. "Hindi lamang to dahil kay Tamara. Ito ay para sa katarungan ng aking ina. Ang kumpanyang pinanghahawakan ng ama mo? Sa amin yun. Ninakaw ninyong lahat sa amin." Inarap ni Joyce ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ni Dario at ang panginginig ni Lorena. "Totoo ba, Papa? Magdanakaw kayo? Killer?" "Joyce, ginawa namin yon para sa inyo ni Tamara," sigaw ni Lorena. "Huwag niyo kong idamay sa kasalanan ninyo," ganti ni Joyce. Tumingin siya kay Zacarias, ang lalaking akala niya, katuwang niya sa proteksyon ay siya palang unti-unting sisira sa kanyang pamilya. "Zach, alam mo ba na mangyayari to ngayon?" tanong ni Joyce. "Kailangan malaman ng mundong totoo, Joyce, pero gaya ng sabi ko, ligtas ka sa akin," sagot ni Zach. "Ligtas? Paano ko magiging ligtas sa isang lalaking ang pakay, sirain ng mga taong nagbigay sa akin ng buhay?" Tumulo ang luha ni Joyce. "Ang kasal na to, isa rin ba tong bahagi ng pagpapahiya mo sa kanila? Ang ipakita na pati anak nila nakuha mo na?" Natahimik si Zach. Hindi siya makasagot. Kinuha ni Joyce ang kanyang bouquet at itinapon to sa sahig. "Hindi ako papayag na maging trophy ng iyong paghihigante, Zacarias. Kung gusto mong ubusin ang pamilya ko, ubusin mo. Pero huwag mo akong asahang tatayo sa tabi mo hanggat ginagawa mo yon." Tumakbo si Joyce palabas ng simbahan, hawak ang kanyang tiyan. Iniwan lahat sa gitna ng iskandalong yayanig sa buong bansa. Umuulan ng gabing yon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng dibdib ni Mary Joyce. Habang ang balita tungkol sa naudot na kasal at ang iskandalo ni Dario at Lorena ay nagdiliyab sa social media, si Joyce nasa loob ng isang luma at matatag na van. "Ma'am Joyce, sigurado po ba kayo rito? Malayo pang probinsya namin sa Quezon. Payak lang ang buhay doon," pag-aalala ni Thelma Lee habang nagmamaneho. "Kailangan ko ng katahimikan, Thelma," sagot ni Joyce habang nakatingin sa labas ng bintana. Hinubad niya ang kanyang singsing, ang mamahaling brilyanteng binigay ni Zacarias at nilagay sa kanyang bulsa. "Ayokong maging bahagi ng gera nila."
Ayokong lumaki ang anak ko sa gitna ng paghihiganti at nakaw ng yaman. Samantala, sa loob ng Montefalco Tower, hindi magkamayaw ang mga tao. Hawak na ni Zacarias lahat ng ebidensya laban kay Dario Gueto. Kasama niya si Harry Lim at ang kanyang inang si Leonora na ngayon ay formal ng naghain ng demanda para mabawi lahat ng ari-arian. Zack, nahanap na ba si Joyce? Tanong ni Leonora. Bagaman puro ng puot sa mga Del Rosario, nakita niyang sakit sa mata ng kanyang anak. Hindi pa, ma. Hindi siya bumabalik sa kondo niya. Hindi rin siya nakita sa mansyon ni na Dario. Sagot ni Zack na tila wala sa sarili. Pinababantayan ko na lahat ng airport at port pero walang bakas ni Joyce. Baka naman iniwan ka niya na talaga, Zack. Singit ni Danver Lopez. Sabi ko naman sa'yo mahirap paghaluin ng paghihiganti at ang pag-ibig. Hinampas ni Zack ang kumpas sa mesa. Hindi siya po pwedeng umalis. Buntis siya. Anak ko ang dala niya. Anak mo nga bang mahalaga o si Joyce? Matapang na tanong ni Leonora. Dahil kung ang anak mo lang gusto mo, makukuha mo yun sa korte. Pero kung si Joyce, kailangan mong patunayan na mas mahal mo siya kaysa sa galit mo sa pamilya niya. Lumipas ang 2 linggo. Sa isang maliit na dampa sa tabi ng dagat sa Quezon, unti-unting nakakahanap ng kapayapaan si Joyce. Dito, siya ay kinalalang bilang si Joy, isang buntis na pinsan ni Telma. Joy, kain na tayo. Sariwang isda ang ulam natin, aya ni Telma. Habang kumakain, nararamdaman ni Joyce ang unang sipa ng kanyang sanggol. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ang likot mo na, baby. Huwag kang mag-alala, dito tayo magsisimula. Walang Montefalco, walang Del Rosario, tao lang. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang gabi, habang naglalakad si Joy sa Pampang, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kaba. Mula sa sasakyan, lumabas sa isang lalaki. Hindi ito si Zack, ito si Mark, ang asawa ni Tamara. Joyce, sa wakas ay nahanap din kita, hingal na sabi ni Mark. Anong ginagawa mo rito, Mark? Paano mo ko nahanap? Tanong ni Joyce habang dahan-dahang umaatras. Nalaman ni Tamara ang lokasyon mo sa pamamagitan ng GPS ng phone ni Telma, Joyce. Kailangan mong sumama sa akin. Galit na galit si Tamara. Nagpaplano siya ng masama. Baka ipakidnap ka niya o ang mas malala pa. Babala ni Mark. At bakit ako maniniwala sa'yo? Traidor ka rin, di ba? Ginagawa ko to dahil gusto kong bumawi sa'yo, Joyce. Alam ko nagkamali ako noon. Tara na, itatago kita sa isang safe house sa Batangas. Bago pa makakbang si Joyce, isang malakas na busina ang narinig mula sa kabilang direksyon. Isang helicopter ang dahan-dahang bumababa sa malapit na bakanting lote. Lumabas si Zacarias mula sa helicopter, kasunod ang kanyang mga tauhan. Get away from her, Mark, sigaw ni Zack. Subukan mong hawakan ang asawa ko at sisiguraduhin ko sa kulungan ka magbabagong taon kasama ng biyanan mo. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sa gitna nila ay si Joyce, tila isang premyong pinag-aagawan. Ngunit imbes magpasaklolo, tumayo ng tuwid si Joyce. Hindi ako sasama sa kahit na sino sa inyo. Sigaw ni Joyce, Zack, Mark, pare-pareho lang kayong mga lalaki na gustong kontrolin ang buhay ko. Umalis na kayo rito. Ang ugong ng helicopter ni Zacarias ay tila ba sumasabay sa paghampas sa malalakas na alon sa pampang ng Quezon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtapat ang dalawang lalaking naging bahagi ng masalimuot na nakaraan ni Joyce. Mark, binitawan mo na si Joyce noon pa. Huwag mong subukang bawiin ang isang bagay na hindi na kailanman magiging sayo. Malamig na banta ni Zacarias habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Mark na nakahawak sa siko ni Joyce. Hindi ko siya binabawi, Zack. Nililigtas ko lang siya sa isang demonyong katulad mo na ginamit lamang siya para sa kumpanya. Sigaw ni Mark habang mas lalong hinihigpitan ang hawak kay Joyce. Nasasaktan ako, Mark. Bitawan mo ko. Bulyaw ni Joyce, pilit na kumakawala. Sa isang iglap, sumugod si Zacarias. Isang malakas sa suntok ang dumapo sa panga ni Mark dahilan upang mapabitaw ito at mapaupo sa buhanginan. Agad dinalohan ni Zack si Joyce, ngunit tinulak siya ng dalaga. Huwag mo kong hahawakan, Zacarias. Sigaw ni Joyce. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait.
Akala nyo ba trophy ako na pwedeng pag-agawan? Akala nyo ba wala akong pakiramdam? Joyce, nandito ako para ibalik ka sa Maynila. Hindi ligtas dito. Lalo na't nahanap ka na ni Mark ng ibig sabihin, alam na ni Tamara ang lokasyon mo? Paliwanag ni Zack, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. At ano ang babalikan ko sa Maynila? Ang isang mansyon na puno ng mga dokumento ng paghihiganti mo? Ang isang pamilya na nagnakaw sa pamilya mo? Humagulhol na si Joyce. Zack, pagod na ako. Pagod na ako maging biktima ng mga laro ninyo. Biglang tumunog ang cellphone ni Mark na nasa buhanginan. Naka-loudspeaker ito at isang pamilyar na boses ang narinig nila, si Tamara. Mark, nahanap mo na ba siya? Huwag mong hayaang makatakas ang babaeng yan, sabi ni Francia. Tapos na ang lahat. Wala na ang mga Montefalco Group kapag sumabog ang balita tungkol sa ilegal na transaksyon ni Zacarias. Tawa ni Tamara mula sa kabilang linya. Napatigal si Zack. Tumingin siya kay Harry Lim, nakakababa lang mula sa helicopter. Harry, check the news now. Sir, nag-leak ang mga internal documents natin. Sinasabi ng media na ginamit mo ang posisyon ni Leonora para i-blackmail ang mga Del Rosario. Ang stocks natin bumabagsak. Ulat ni Harry, bakas ang kaba. Ngumisi si Mark habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro? Zack, mas matalino si Tamara kaysa sa akala mo. Ngunit sa gitna ng kanilang bangayan, isang ungol ng sakit ang narinig mula kay Joyce. Napahawak siya sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang kanyang mukha biglang namutla at pinagpawisan ng malapot. Joyce, ano nangyayari? Tanong ni Zack. Agad na lumapit at sinalo ang nanghihinang katawan ng asawa. Zack, ang baby. Masakit, bulong ni Joyce. Nang tingnan ni Zack ang paanan ni Joyce, nanlaki ang kanyang mga mata. May mancha ng dugo sa kanyang puting damit. No, sigaw ni Zack. Harry, ihanda ang helicopter. Dadalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital sa Lucena. Ngayon na. Binuhat ni Zacarias si Joyce na tila ba ito ang kanyang pinakaiingatang yaman. Sa loob ng helicopter ay hindi binitawan ni Zack ang kamay ni Joyce. Lumaban ka, Joyce. Please, huwag mo kaming iwan ng anak namin. Pagsusumamo ni Zack. Ang kanyang mga mata ay basa na rin ng luha. I will give it all up. Ang kumpanya, ang paghihigante. Kukunin ko lahat basta wag lamang kayo. Zack, pangako. Mahinang tanong naman ni Joyce bago siya tuluyan ng nawala ng malay. Sa ibaba, naiwang pag-isa si Mark sa dalampasigan habang ang helicopter ay mabilis na lumalayo. Alam niya na mga sandaling ito, hindi lang ang kumpanya ang nawala sa kanila ni Tamara, kung hindi ang huling pagkakataon na maging bahagi ng buhay ni Joyce. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa loob ng intensive care unit. Nakaupo si Zacarias sa tabi ng kama ni Joyce. Ang kanyang mga mata ay tila nga ba lubog na at wala ng kisnap. Hawak niya ang kamay ni Joyce na tila ba natatakot siya na kapag binitawan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho. Dahan-dahang iminulat ni Joyce ang kanyang mga mata. Ang unang hinanap niya ay ang kanyang tiyan. Zack, ang baby. Mahinang tanong niya. Ang boses halos pabulong na lamang. Napatungo si Zacarias, isang luha na pilit niyang pinipigilan na pumatak sa palad ni Joyce. Safe ang baby, Joyce, pero kailangan siyang ilabas ng mas maaga. Nasa incubator siya ngayon, kailangan nating magdasal. Huminga ng malalim si Joyce. Gusto ko siyang makita. Maya-maya kapag malakas ka na. Pangako ni Zack. I'm sorry, Joyce, lahat ng to kasalanan ko. Bago pa man makasagot si Joyce, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng kwarto. Ang security team ni Zacarias sa pamumuno ni Danvir Lopez ay tila ba may kinakaharap na gulo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tamara, gusot ang damit, sabog ang buhok at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. May hawak siyang baril na nakatuto kay Joyce. Tamara, itigil mo yan. Sigaw ni Zacarias habang tumatayo at tumaharang sa harap ni Joyce. Hindi ako titigil, sigaw ni Tamara. Nawala sa akin ang lahat. Ang kumpanya, si Mark, ang reputasyon ko at ikaw, Zack. Bakit siya? Bakit ang kapatid ko pang kailangan maging masaya habang ako'y nasa impyerno? Tamara, mag-isip ka, kapatid mo si Joyce, sigaw ni Zack. Wala akong kapatid, Zack.
sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Kahit nanghihina, pilit na tumayo si Joyce mula sa pagkakahiga. Inalis niya ang kanyang oxygen mask. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Tamara. Sige Tamara, ituloy mo, hamon ni Joyce. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Barilin mo ko pero tandaan mo, kahit mapatay mo ko, hindi mo makukuha ang pag-ibig ni Zack at hindi mo mabubura ang katotohanan na mas mahal niyang anak ko kaysa sa naging alaala ninyo. Tumahimik ka. Lalong nanginig ang kamay ni Tamara sa gatilyo. Duwag ka ate. Patuloy ni Joyce habang dahan-dahan humahakbang pababa ng kama kahit hirap na hirap. Lagi kang nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan ni Papa. Ngayong wala na sila, wala ka na ring silbi. Barilin mo ko kung yan lang ang paraan para gumaan ang loob mo, pero hindi ka mananalo. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si Mark mula sa likuran ni Tamara. Tamara, ibaba mong baril, please. Mark, pati ba naman ikaw? Lumingon si Tamara kay Mark. Sa pagkakataong yon, sinamantala ni Zacarias ang pagkakataon para sanggaban si Tamara. Nagpambuno ang dalawa. Isang malakas na putok ang umalingaw sa loob ng silid. Natahimik ang lahat. Dahan-dahan bumagsak si Tamara sa sahig, hawak ang kanyang balikat. Ngunit ang mas kinagulat nila si Mark na siyang sumalon ng bala na dapat ay para kay Zacarias. Mark! Sigaw ni Joyce. Dinalohan ni Zack si Mark habang ang mga pulis mabilis na pumasok para damputin si Tamara na wala na sa sariling katinoan. Zack, Joyce, hirap na sabi ni Mark. Sorry. Para sa lahat, alagaan niyo ang bata. Nang mailabas si Mark para operahan at mailayo si Tamara, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Zack at Joyce. Tumingin si Zack kay Joyce at doon niya na-realize na ang babaeng nasa harap niya, di na ang Joyce na kanyang binayaran noon. Siya ay isang leon, isang inang handang mamatay para sa kanyang pamilya. Isang taon nang mabilis na lumipas, ang amoy ng antiseptic ng ospital ay napalitan ng bango ng mga sariwang bulaklak sa hardin ng bagong mansyon na tinayo ni Zacarias sa tabing dagat. Hindi na to ang madilim na mansyon ng mga Montefalco. Ito'y isang tahanan sa gitna ng damuhan. Isang batang lalaking may matatalim na mata at mapungay na pilik mata ang naglalaro sa kanyang walker. Siya si Zacarias Jr., ang munting himala na nagpabago sa tadhana ni na Joyce at Zack. Huwag masyadong mabilis, little Zack, tawa ni Thelma Lee habang binabantayan ng bata. Kasama niya si Danvir Lopez na ngayon hindi lang bodyguard kundi malapit na rin kaibigan ng pamilya. Dumingon si Joyce sa kanyang likuran nang maramdaman ng mga bisig na yumakap sa kanyang bewang. Si Zacarias, wala nang bakas ng galit sa kanyang muka. Ang mga mata ay puro na ng kapayapaan. Nakausap ko si Harry Lim kanina. Bulong ni Zack habang sinasandal ang kanyang baba sa balikat ni Joyce. Final na ang desisyon ng korte. Si Tamara mananatili sa mental institution para sa kanyang rehabilitasyon. Si Mark naman maayos nang lagay niya sa ibang bansa. Pinili niyang doon magsimula ulit pagkatapos ng operasyon. Huminga ng malalim si Joyce. At si Papa at Mama? Nasa probinsya na sila, namumuhay ng tahimik. Binalik na ni Mama Leonora ang sapat na halaga para di sila maghirap pero ang kumpanya na natin yon, Joyce, at balang araw mapupunta yon kay Little Zack. Napangiti si Joyce. Di ko akalain ang stranger na hiningan ko ng anak noon ay ang lalaking magliligtas pala sa akin sa sarili kong kadiliman. Hindi kita iniligtas, Joyce, pagtatama ni Zack habang inihaharap ang asawa sa kanya. Ikaw ang nagligtas sa akin. Niligtas mo ko sa pagiging bilanggo ng sarili kong galit. Tinuruan mo ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o sa paghihigante, kundi sa katapangan ng isang pusong marunong magmahal. Lumuhod si Zacarias sa harap ni Joyce, kahit suot niya ang kanyang mamahaling pantalon. Kinuha niya ang isang maliit na pelus ng kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong infinity. Mary Joyce del Rosario Montefalco. Noong una tayong nagkasama, transaksyon lamang ang lahat, pero ngayon, sa harap ng anak natin at ng langit, ay tinatanong kitang muli. Handa ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa kontrata, kung hindi dahil mahal kita? Tumulo ang luha sa mga mata ni Joyce. Luha ng kagalakan. Oo, Zack. Higit pa sa oo. Sinuot ni Zack ang singsing at binuhat ang kanyang asawa habang nagpapalakpakan sina Thelma at Danvir sa paligid. Ang kanilang tahimik at magulong mundo ni Joyce na puno ng ingay at tawanan ng pag-asa. Sa dulo ng dalampasigan,
Habang papalabog ang araw, naglalakad ang mag-asawa bitbit ang kanilang anak. Napatunayan ni Joyce na hindi kailangan ng maraming tao para maging masaya. Minsan, sapat na ang isang pagkakamali ng tadhana para mahanap ang tamang direksyon. Ang dating stranger ay naging kanyang sandigan. Ang dating kaaway ay naging kanyang pamilya at ang dating desperadong hiling ay naging kanyang pinakamagandang katotohanan. 5 taon na ang lumipas, simula nang maganap ang malagim na gabi sa ospital. Sa loob ng isang malawak na art gallery sa gitna ng Makati, muling nagningning ang mga ilaw. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na ito ang gallery ng mga Del Rosario. Ito na ang JM Arts and Legacy. Ang kumpanyang itinayo ni Joyce gamit ang sarili niyang pagsisikap at pasuporta sa kanyang asawa. Isang malaking painting ang nasa gitna ng hall. Ito ay pinamagatang The Stranger's Gift. Pinakikita nito ang isang babaeng nakatingin sa dagat habang hawak ang kamay ng isang maliit na bata. At sa di kalayuan ay may anino na isang lalaki na nagbabantay. "Mommy, look, I do this for you." Isang masiglang boses ang pumutol sa pagmumuni-muni ni Joyce. Si Zacarias Jr. na 5 taong gulang na ay tumatakbo patungo sa kanya bitbit ang isang piraso ng papel. Ngumiti si Joyce at binuhat ang kanyang anak. "Napakaganda naman ito, AJ. Mana ka talaga sa mommy. O baka naman sa daddy." Isang baritono at pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Lumapit si Zacarias Montefalco, nakasuot ng kanyang signature na itim na suit, ngunit wala ang matalim na tingin na dati kinatatakutan ng lahat. Sa halip ang kanyang mga mata puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanyang mag-ina. "How is the exhibition, Mrs. Montefalco?" Tanong ni Zac sabay halik sa pisngi ni Joyce. "Mr. Montefalco, sold out na ang lahat ng pieces bago pa man mag-umpisa ang auction." Sagot ni Joyce ng may pagmamalaki. Habang naglalakad ang pamilya sa loob ng gallery, lumapit si Telma na ngayon ay manager na ng gallery. "Ma'am Joyce, Sir Jack, may dumating na card mula sa Switzerland galing kay Mark." Binuksan ni Joyce ang card. Nakasulat doon, "Joyce and Zac, happy anniversary to the gallery. I am doing well here. I have found my own peace. Take care of the little one, Mark." Napabuntong hininga sa Joyce. Alam niya, sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagpapatawad ang naging pinakamalakas niyang armas. Si Tamara naman ay nananatiling nasa pangangalaga ng mga eksperto. At kahit di pa sila tuluyang nagkakausap paminsan-minsan, nagpapadala sa Joyce ng mga gamit para sa kanyang kapatid. Ang galit tuluyan niya ng binaon kasama ng nakaraan. Nang sumapit ang gabi, naiwan sina Zac at Joyce sa roof deck ng gallery. Habang pinapanood ang makulay na syudad na Makati. "Salamat, Zac," bulong ni Joyce. "Para saan?" "Para sa gabing yon sa Hotel Montefalco. Nung gabing akala ko, hiniram lang ako ng anak pero ang totoo pala, binigay na sa akin ng tadhana ang lalaking magpaparamdam sa akin kung anong tunay na halaga ng isang babae." Hinawakan ni Zac ang kamay ni Joyce at pinagmasdan ang kanilang mga singsing na nagniningning. "Salamat din, Joyce. Dahil sa desperasyon mong magkaanak, nahanap kong tayong dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay ng matagal. Hindi ka lang stranger na nakasama ko sa kama. Ikaw ang tayong babaeng nakatadhana sa puso ko." Hinalikan ni Zac sa Joyce sa ilalim ng nagniningning na mga bituin. Ang kwentong nagsimula sa isang gabi ng pagnanasa at paghihigante, nagtapos sa isang habang buhay na sampaan ng karapatan. Napatunayan ni Mary Joyce ng pagiging matapang at palaban ay di nangangahulugang hindi ka na masasaktan. Ito ay pagharap sa sakit, pagtayo mula sa pagkakadapa at ang pagyakap sa bunga ng iyong mga desisyon, mabuti man o masama. Dahil sa huli ang pag-ibig na nanggaling sa pinakamisteryosong paraan ang siyang nagbibigay ng pinakamatamis na wakas. Zacarias POV. Hindi ko malilimutan ang gabing yon sa Suite 808. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Makati na tila babawat kistap ay paalala ng mga bagay na ninakaw sa akin. Ang pamilya ko, ang dangal ni Ina, at ang kumpanyang teriyo ng pawis at tugon ng mga Montefalco. Lahat yon kinuha ni Dario Gueto. At si Tamara, siyang huling piraso ng aking paghihiganti. Gusto ko siyang makita na gumapang. Gusto ko na maramdaman niya ang sakit ng pagtataksil na pinalasap niya sa akin nung iniwan niya ako dahil lang wala akong pera.
Ngunit di ko inaasahan ang pagpasok ng isang babae sa gilid na iyon. Nang marinig ko ang pagpihit ng pintuan, akala ko agency na nagpapadala ng entertainment na hiningi ko para magpalipas ng gabi. Pero nang lumingon ako, hindi isang ordinaryong babae ang nakita ko. Si Mary Joyce del Rosario, ang bunsong kapatid ni Tamara. Sa dilim, nagniningning ang kanyang mga mata. May halong takot pero nangingibabaw ang isang uri ng katapangan na ngayon ko lang nakita sa isang del Rosario. No names, no strings attached. Sabi ko sa kanya. Ang boses ko malamig pero ang totoo, ang puso ko'y nagsisimula ng tumibok ng mabilis. Gusto ko siyang paalisin. Gusto kong sabihin, "Huwag ka rito, Joyce. Magiging biktima ka lang ng gulo ng ate mo." Pero nang lumapit siya, tinawakan ng aking panga, tila ba lahat ng plano ko ng paghihigante ay biglang naglaho. Ang gabing yon ay hindi naging isang transaksyon para sa akin. Bawat haplos niya, bawat hininga niya ay tila ba nagbubura sa galit na matagal ko ng kinikimkim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buhay ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanya. Nang magising ako kinabukasan at wala na siya, doon ko na-realize I can't let her go. Pinabantayan ko siya kay Danver at Harry. Alam ko ang bawat kilos niya. Alam ko nung nalaman niyang buntis siya. Alam ko bawat pag-iyak niya na mag-isa sa kanyang kondo at sa bawat pagkakataong yon gusto ko siyang puntahan at sabihin, "Nandito ako. Di ba kailangan mag-isa? Pero kailangan kong maghintay. Kailangan kong pumasok sa buhay nila sa tamang oras. Ang oras na kailangan na nilang magbayad." Ang pinakamahirap na bahagi, ang makita siyang nasasaktan dahil sa pamilya niya. Nung sinampal siya ni Tamara sa mansyon, halos di ko mapigilan ang sarili kong pumatay. Gusto kong durugin ang kamay ng kahit sinong hahawak sa kanya. "Zach, sigurado ka ba rito? Kapag pinakasalan mo si Joyce, hihina ang kaso natin laban kay Dario." Paalala ni Harry Lim sa akin nung gabi bago ang balak na kasal. "I don't care about the company anymore, Harry." Sagot ko habang nakatingin sa larawan ni Joyce na natutulog sa sofa ng penthouse ko. "Dario can keep the money. Just give me Joyce. Give me my son." Doon ko napatunayan na talo na ako sa sarili kong laro. Ang agilang plano sanang manila ng kaaway, naging tagapagtanggol ng babae na dapat biktima lamang niya. Pinapanood ko si Joyce habang nagtuturo kay AJ o Jack Jr. kung paanong humawak ng paintbrush. Ang liwanag ng araw tumatama sa kanyang buhok at sa sandaling to, wala na akong mahihiling pa. Lumapit ako sa kanya at ibinulong, "You are my greatest revenge, Joyce." Nagtaka siya. "Bakit?" Umiti ako at tinalikan ng kanyang noo. Dahil ang pinakamagandang ganti sa mundong to ay ang maging masaya sa piling ng taong akala mo'y bahagi lang ng iyong galit. Wala nang Sweet 808, wala nang mga lihim. Ang meron na lang kami. Ang pamilyang binuo ng tadhana mula sa isang gabing pulo ng desperasyon. Ngunit nagtatapos sa isang habang buhay na debosyon. Ang kwento ni na Mary Joyce at Zacarias Montefalco ay hindi lang isang tipikal na naratibo ng pag-ibig at paghihigante. Ito ay salamin ng mga realidad ng buhay, pamilya at pagpili sa sarili. Narito ang mahahalagang aral at mensahe na mapupulot sa kanilang kwento. Ang katapangan sa pagpili sa sarili o self-empowerment. Si Joyce ay nagsimula bilang isang babaeng biktima ng pangaagaw at pagtataksil ng sariling kapatid. Ang desisyon niyang magkaanak na mag-isa ay isang simbolo ng pagbawi sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi mo kailangan na manatili sa anino ng mga taong nanakit sa iyo. Ang pagbuo ng sariling buhay, kahit naba sa dikta ng lipunan, ay isang anyo ng katapangan. Ang laso ng paghihigante, the toxicity of revenge. Ginamit ni Zacarias ang kanyang yaman at talino upang pabagsakin ang mga Del Rosario. Ngunit sa huli na-realize niya na ang paghihigante, walang saysay, kung mawawala ang taong mahalaga sa kanya. Ang paghihigante ay parang pag-inom ng lason. At ang pag-asam na ang kaaway mo ang mamatay. Ang tunay na tagumpay hindi ang makitang nagdurusang iba, kundi mahanap ang sarili mong kapayapaan at kaligayahan. Ang pananagutan ng mga magulang o parental accountability. Ang kasalanan ni Dario at Lorena nagbunga ng pagkakawatak-watak ng kanilang mga anak. Ang paboritismo at pagpili sa negosyo kaysa damdamin ng anak ay naging metsa ng inggit ni Tamara kay Joyce. Ang mga pagkakamali at kasalanan ng mga magulang ay madalas napasan-pasan ng mga anak. Ang isang matatag na pamilya ay itinatalaga sa katapatan, hindi sa manipulasyon at material na bagay.
pagpapatawad para sa sariling katahimikan o forgiveness for peace. Pinili ni Joyce magpadala ng tulong kay Tamara Card kay Mark. Hindi dahil nakalimutan niyang lahat, kung hindi dahil ayaw niyang bitbitin ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi palaging para sa taong nagkasala. Madalas para ito sa iyong sarili upang tuluyan ka ng makalaya sa nakaraan. Ang mapaglarong tadhana o serendipity. Nagsimula sila sa isang transaksyon, isang gabing puro ng desperasyon. Ngunit ang pagkakamaling yon ang naging daan sa kanilang kaligtasan. Minsan nga ang pagkakamali na pinakamalaking pagkakamali o pinakamadalim na yugto ng ating buhay ang nagdadala sa atin ng mga taong tunay na magmamahal at magpapahalaga sa atin. Mensahe para sa tagapakinig ng Ayesha TV. Ang buhay hindi palaging tungkol sa kung sino ang nauna o kung sino ang nakakuha ng lahat. Minsan ito ay tungkol sa kung sino naging matatag sa gitna ng unos. Huwag matakot na gumawa ng sarili mong landas dahil ang mga sugat ng kahapon ang siyang magsisilbi na lakas mo para sa mas maliwanag na bukas. Tulad ni Joyce, matuto tayo na lumaban hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang dignidad at pagmamahal. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Mary Joyce at Zacarias Montefalco sa One Night with My Ruthless Enemy. Mula sa isang gabing pulo ng desperasyon, nakita kung papanong ang tunay na pag-ibig ay kayang magpabago sa kahit sa pinakamatigas na puso. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katapangan ni Joyce at pagbabago ni Zacarias. Naway bitbitin nyo ang aral ng bawat pagkakamali ng tadhana, may nilalaang mas maliwanag na bukas, basta marunong tayong magpatawad at lumaban. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagbabahagi ng mga ganitong uri ng kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ang inyong mga komento. Anong pinaka nagustuhan yung bahagi ng ating kwento ngayong araw? Muli, nagpapaalam ngunit bago inyong pagmamahal. Mag-iingat po tayong lahat palagi. God bless at hanggang sa susunod na kwento.